So hello, what's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. Alam nyo ba, meron akong isang news na napanood, no, na um, about sa biktima ng online lending application. So in-interview po siya, no, and then um, nakakaranas po siya talaga totally ng harassment mula sa mga online lending application agent, no. And then involved na daw yung kanyang family, no, lahat po ng mga pangalan, information about sa kanilang family, mga family members, even nga yung pinagtatrabahuan niya, lugar nila is alam po ng online leading application agent, ano, yung nangharas sa kanya. And ito pa yung pinakamalupit mga ka-lifestyle, ano, hindi po talaga siya nakapag-loan sa online leading application na nanghaharas sa kanya, pero binayaran niya po dahil sa takot na siya, no. Imagine, ipopost yung ID niya sa social media, sa Facebook, and then yon, meron pa daw reward, papadala ng kabaong, kung ano-ano na lang yung mga katakot-takot na pagbabanta, no, na na-receive niya talaga. That's why napilitan siyang magbayad. And then sinabi niya talaga hindi po talaga siya nakapag-loan sa online lending application na to. Ginawa lang po daw siyang guarantor. So take note, no? Take note po sa lahat po ng mga guarantor, no? Posible pong makareceive kayo ng sandamakmak ng mga text messages na hinihikayat kayo na approve na kayo, kasi magagamit po talaga yung mga numbers nyo even hindi kayo naglo-loan, ano, magagamit po, especially pag kumalat na po, ginawa kayong guarantor, posible pong gamitin, no, sa katarantaduhan, no, yung numbers nyo. So wag na po kayo magtaka, gaya po ni ma'am. So itong news na to mapapanood nyo yan mga ka-lifestyle, ano, bago-bago pa lang po to, mapapanood nyo po yan sa One Balita. So take note, ano, even hindi kayo nakapag-loan sa mga online lending application, pwede kayong harasin, pwede kayong takutin. So gaya ni ma'am, napilitan po siyang magbayad kasi nga natatakot na po siya, no, papadala ng kabaong, merong reward yung ulo niya, no. So hindi to basta-basta ganitong klaseng problema, medyo nakaka-stress po talaga to. So ang ginawa po talaga ni ma'am is imagine almost 30 calls every day yung natatanggap niya mula sa mga agent, ano. Sino ba namang hindi matatakot, no. So ang ginawa niya, nagpalit na lang siya ng SIM card, and then yun, nag-deactivate po siya daw ng Facebook sa takot niya. Yun yung ginawa niya. So again, kahit guarantor lang po tayo, hindi po safe yung information natin, ano. Probably posible pa rin gamitin, no, yung mga information natin ng mga agent na talaga namang balasubas po talaga. So yun, nagbigay rin ng statement, nagpahayag yung PAOK, ano, sa ganitong klaseng problema na matagal na raw nilang pinag-aaralan, no, iniimbestigahan. So posibleng itong mga online lending application na to, once na malaman kung ano to, kung saang lugar to, posibleng puntahan din to, no, then yon, ma-raid, no. Again, huwag po kayo matakot, ano, if nakakaranas kayo ng mga hindi magandang treatment sa mga online lending application agent. And then gaya nga nasabi ko, once na tinatakot na kayo, pinagbabantaan na kayo, alam niyo na yung gagawin nyo. Napakasimple lang, huwag niyo nang bayaran yan, ano. Kulang pa po yung utang natin, kulang pa po yung pamamahiya nila sa utang natin na ibabayad natin sa kanila, no. So wag po kayong matakot, ano, hindi po kayo nag-iisa sa laban na to. Imagine, ano, wala ngang loan, no, na haharas pa. How much more yung mga may loan na dyan na ilang days na nagjujo, no. So times 2 times 3 yung harassment siguro na natatanggap nila. So yun, so again, sa lahat po ng mga may online lending application dyan na talaga namang kaliwat kanan na yung harassment na nare-receive, natatanggap, alam niyo na yung gagawin nyo mga ka-lifestyle, ano. Kung maaari, magpalit na kayo ng SIM card,
mag-deactivate ng marami pong bentang SIM card dyan, no? Pwede nyo palitan yung SIM card nyo, or kung hindi nyo kayang palitan yung SIM card nyo, mag-off SIM kayo, or pwede nyo rin balikan yung mga online leading application na yan anytime. Kung gusto nyo talagang bayaran, pwede nyo balikan yan anytime. But for the meantime, I highly suggest again, mag-deactivate kayo, or ibahin nyo yung settings ng Facebook nyo, no? Para hindi ma-add ng mga agent, yung mga friends nyo, hindi maka-comment doon, no? Hindi makuha yung ibang friends nyo, or hindi ka ma-message, no? Kasi alam nyo naman, lahat po ng paraan is gagawin ng mga agent na yan para makontak po kayo, no? Takutin kayo, kasi ganun lang po talaga yung way para mapirahan po nila tayo. Again, wag po kayo matakot kasi merong action, no, na ginagawa po talaga yung PAOK, no, every now and then. So kapit lang po tayo, kasi I know for sure in the future itong mga known when it comes sa harassment ng mga online leading application is babagsak din to sa kamay ng mga PAOK, no. Ingat-ingat lang po tayo sa mga ginagamit nating mga character reference or mga guarantor, no, na kumbaga kung sino-sino na lang, kung ano-ano na lang ng mga numbers yung binibigay natin, kasi sila po talaga yung posibleng maging kawawa, no, kasi sila yung tatadta rin ng tawag, sila yung tatadta rin ng harass text, no, text blast, no, sila po talaga yung kawawa dito. So as much as possible, wag na lang po tayong gumamit ng mga numbers na active. So yun lang mga ka-lifestyle, no? Peace.